Hindi alintana ng kabataan kasama ng city officials at iba't ibang organisasyon ang pagpatak ng ulan kasabay ng naganap na ceremonial destruction and disposal ng mga nakumpiskang vape at sigarilyo na inapakan at sinira bilang testamento ng pakikiisa sa kampanya tungo sa smoke-free Baguio City. Ayon sa POSD, humigit kumulang 10 milyon ang halaga ng mga nakumpiskang vape at sigarilyo nitong nakaraang taon hanggang 2024. Ayon pa sa ahensya, ang mga sinirang vape at sigarilyo ay kalahati pa lamang ng kanilang mga nakumpiska. And this is just half of what we have on our storage area. So talaga pong marami pa rin nagbabiolate, unfortunately. Kasi ang tobacco naman at vape are actually just regulated. Hindi sila per se illegal substances or illegal products. So pwede pa rin naman siyang gamitin provided ginagamit natin sila sa areas na pwede natin silang paggamitan, which is our home, the confines of our private homes, at saka sa duly approved designated smoking area. Sa ating mga tindahan naman, hindi kasi po lahat ng tindahan pwedeng magbenta ng sigarilyo. You have to have the cigarette permit to begin with, at hindi ka dapat nagbebenta ng first stick kahit po meron kang cigarette permit. So, unfortunately, marami pa rin nagbabiolate kasi medyo mataas po ang bentahan ngayon ng sigarilyo at balita namin, there's a good economy into it. But what's the side effect of it? What's the bigger picture of this? What's the bigger problem? Yung health, yung detrimental health na dinudulot niya sa ating mamamayan. Mas mahal po ang magpa-hospital kaysa yung sa tingin nyong kinikita nyo sa inyong mga tindahan. So we really urge na kahit man meron tayong right to sell cigarettes, that we just stop selling them. Kasama rin sa mga sinira ay ang iba't ibang nicotine-related products, tulad ng vape juice at ilang pang mga produkto na sa unay aakalain mong normal na candy, ngunit nagtataglay pala ng nicotine. Ayon naman sa City Health Services Office, pabata ng pabata ang nagiging biktima ng vape at sigarilyo, lalo na't mabilis lamang itong mabili sa mga online shops. Actually, gumawa tayo ng research dito sa Baguio City at nakita natin ang pagtaas ng paggamit ng vape lalo na sa mga kabataan. So from 1.5% it went up to 5.1%. So nakita natin na it becomes really problematic ang paggamit ng vape. May nakita tayong pagbaba ng paggamit ng sigarilyo, pero ang nakita natin na pagtaas ay ang exposure ng mga tao sa kanilang mga bahay ng second-hand smoke. So this symbolic ceremonial destruction that we're doing is to remind everyone that we are serious in this battle. Kaya ikinatawa ng ahensya ang inilabas na administrative order ng DTI kung saan ipinagbawal ang pagbebenta ng vape sa kahit saang online selling platforms. Bagaman maituturing itong pangil sa pagpapatupad ng Smoke-Free Baguio Ordinance, hindi buong pinatitigil ng DTI ang pagbebenta ng vape via online. Ayon sa nasabing administrative order, pansamantala lamang ang suspensyon ng pagbebenta ng vape via online. Kung ang mga e-marketplace at online selling platforms ay makakabuo at magsasagawa ng matibay na proof of age verification na naaayon sa patakaran ng DTI at sa RA 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Ibig sabihin ang nasabing administrative order ay magsisilbing proteksyon ng kabataan laban sa negatibong epekto ng vape. Ang vape ay isang emerging problem natin ito at nakikita natin ang acute effect niya. Ibig sabihin ng acute effect, pag mag-vape ka ngayon, in a while you can die. That's how the vape is in terms of its effect. It has an acute effect. Actually, sa tuberculosis, the risk of getting TB if you're a smoker will increase to up to 300%. Ibig sabihin, higher ang chance mo na magkaroon ng TB kung ikaw ay naninigarilyo. And we also have seen this during COVID. Your chances of dying when you have COVID is also higher. Pero ang sigarilyo kasi hindi lang TB at COVID yan. It's a risk factor for lung cancer, stroke, and heart disease. So akala natin, mga lung cancer lang, pero maraming mga sakit ang dinudulot ng paninigarilyo. Nakiisa rin ang iba't ibang youth organization and local university sa aktibidad bilang tanda ng pagtuligsa sa negatibong epekto ng vape at sigarilyo sa ating kalusugan, lalo na sa kabataan.
Ang mga sinirang vape at sigarilyo ay mula sa mga individual at establishmento sa lungsod na nakitaan ng paglabag sa Ordinance No. 34 Series of 2017 kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta at paggamit ng vape o tobacco-related products sa pampublikong lugar. Conan Gulapa para sa PIO, Baguio Balita.